Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 9, 2025. Ito nga pong minomonitor natin si Typhoon Uwan. Ito nga po ay as of 6 AM ngayong umaga, namataan nga po yung pinakasentro nito sa layong 189 kilometers. Dito nga po east of Caramoran, Catanduanes. At asahan nga na po natin na patuloy na nga po ito nananalasa sa parte ng Catanduanes at dala-dala na nga po yung malalakas na pagulan at malalakas na hangin. At meron po tayong storm surge dyan, yung mga alon po natin dyan. As of now, possible po umabot ng hanggang 10.5 meters yung alon dyan. At kung mapapansin nga po natin, ay malawak nga itong si Typhoon Uwan at anumang oras ngayon ay posible rin po itong mag-intensify pa into super typhoon category habang papalapit nga po sa parte ng Central Luzon. Kung makikita naman po natin yung lawak ni Typhoon Uwan, halos sasako pa rin po niya yung malaking bahagi nga po ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan dahil delikado nga po itong bagyo na ito. At kung mapapansin nga natin, nagkakaroon na po siya ng eye wall o yung kanyang pinakamata. At ito nga po yung pinaka-indication na nagsasabi na ito nga po ay very strong typhoon. At patuloy pa rin po nating imo-monitor nga po dahil as of now may pagbugso na po yan na abot na 230 kilometers per hour. Ayun po yung pagbugso, yung extend ng hangin po niyan o yung mga pabigla-biglang pagbugso ng hangin ay mararanasan na nga po natin dyan. At dito nga po sa forecast track na inilabas ng European Center, so expected na nga po natin na ito po ay possible po, ito po ay magiging scenario niyan para po sa mga hindi po nakakalam na ito nga pong tinatawag natin cone of uncertainty. Dito po naglalaro yung pinakasentro ng bagyo. So dito po expected natin sa may coastal water ng Catanduanes dadaan yung pinakasentro nito or posible pong magkaroon ng landfall scenario yan dito po sa may parte ng Catanduanes. At malalakas na nga po yung hangin at pag-ulan dyan, kaya hopefully okay lang po at nakaredy na yung ating mga kababayan dyan. At ito nga pong si Typhoon Uwan ay nasa category 3 na po at posible nga po anumang oras ngayong araw na ito or 2 PM ay posible na po itong umakyat ng category 4 or super typhoon category dito po sa ating bansa. Then pagkatapos po niyan, possible nga po ngayong gabi ay papasok po yan dito sa parte ng Aurora at magkakaroon nga po ng landfall scenario. At bagamat ito'y posibleng humina dahil nga po sa ating Sierra Madre. Yung Sierra Madre po ang magpapahina dito sa bagyong ito. At dadaan nga po yan dito, isumpo natin para makita natin yung pinakamalapit. So dadaan po yan dito sa Pelaway, Santa Fe at pagkatapos mo, dediretso yan sa may Pugo at ang exit point niyan dito sa Aringay. Dito po yan, kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan at hindi lang po yung pinakadadaanan ng sentro niyan. At mag-ingat din po yung nasa loob ng kanyang pinakakatawan nitong si Bagyong Uwan. At pagkatapos po niyan, dito nga po ay posibleng lumabas siya ng Philippine Area of Responsibility ng Martes at muling papasok by Wednesday at magre-recur po yan at malulusaw. Ito po yung ating latest forecast track na inilabas ng European Center. Ito naman po yung lakas ng hangin. As of now,
Dito nga po sa parte ng Catanduanes, nararanasan na nga po yung simula 159 kilometers per hour pataas na lakas ng hangin nitong Typhoon Uwan ay nararanasan na nga po sa may parte ng Catanduanes. At ito naman pong parte ng Camarines Norte, sa mga oras na po ito ay nararanasan na rin po yung nasa 91 kilometers per hour ng hangin. Ito po yung ating wind and gustiness. Kaya ito po ay mapaminsala, lalong-lalo na nga po sa mga light materials na bahay. Dito naman po sa may parte naman po tayo ng Naga, nasa 97 kilometers per hour. Malakas po ang hangin. At dito naman po sa may parte ng Legazpi ay nasa 108 kilometers per hour pataas yung nararanasang hangin. Dito naman sa may parte ng Calbayog, nasa 101 kilometers per hour yung nararanasan pong hangin dyan. Kaya mag-ingat nga po at hopefully nakaready at nakahanda yung ating mga kababayan dyan. Dito naman po sa inilabas ng Bagong Pag-asa DOST kaninang alas 5 ng umaga, storm wind signal number 4 nga po sa Catanduanes, sa eastern section ng northeastern section ng Camarines Sur at Albay, at Camarines Norte, signal number 4, and then Pulilio Island. Signal number 3 naman sa may northern Samar, dito po sa northern portion naman ng Samar, at dito po sa may Sorsogon, Burias Island, Albay, Camarines Sur, Quezon, Laguna, Cavite, Rizal, Metro Manila, Bataan, dito po sa may Bulacan, sa may Zambales, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino, Ifugao, La Union, Mountain Province, Kalinga, Isabela, at southern portion ng Cagayan at Ilocos Sur and Abra. Storm wind signal number 3 po yan. Wind signal number 2 naman sa may eastern Samar, southern portion ng Samar, sa may Biliran, sa may Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at northern portion ng Abra at Ilocos Sur, Ilocos Norte, Apayao, Babuyan Island, and Cagayan. Signal number 2 po dyan. Signal number 1 naman sa Calamian Island, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Surigao del Norte, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte. Kung mapapansin nyo, no, halos sa malaking kabuuan na ng ating bansa may mga storm wind signal dahil nga po sa laki at lawak nitong si Typhoon Uwan na nasa 1,440 kilometers wide yung kanyang laki. Pares naman yung forecast track ng Bagong Pag-asa DOST at ng European Center, Joint Typhoon Warning Center, at ng Japan Agency at National Atmospheric ay halos pare-pares na yung kanilang forecast tracks sa ngayon. At dito naman sa mga nagtatanong yung alon. So possible nga po dito sa may Catanduanes ay posibleng nasa 10.8 pataas meters yung alon dyan. Kaya nga po ingat tayo sa storm surge, yung pag-angat po o hahatakin o itutulak yung dagat patungo sa kalupaan. Dito naman sa may parte ng Camarines Norte ay nasa 3.8 meters, pero sa may bandang gitna po niyan ay nasa 5.6 meters. Dito naman po sa may parte ng Camarines Sur, nasa 5.4 meters po yung taas. At dito naman po sa may parte ng Central Luzon, sa may Aurora, nasa 4.8 meters po yung taas ng alon. At magbabago pa po yan habang lumalapit itong si Bagyong Uwan. Inuulit ko po, ito po nga nakikita natin ngayon sa ating mga forecast track ay posible pa rin po yan magbago. At
malaki pa rin ang posibilidad na umangat yan or bumaba pa, kaya manatili tayong tumutok sa ating mga latest update, no, na inilalabas ng European Center, Bagong Pag-asa, DOST, Joint Typhoon Warning Center at Japan Agency para po mamonitor natin yung kung saan talaga dadaan yung pinakasentro ni Bagyong Uwan, and hopefully okay naman po at nakaredy yung ating mga kababayan na dadaanan nga po nitong si Bagyong Uwan. God bless po sa ating lahat.